Kuya Mark, balik tayo. Dapat bang nagsasama ang babaeng may asawa at ang kanyang lalaki para mademanda ng adultery? Hindi kailangan na may cohabitation si unfaithful, adulterous wife at saka yung kanyang kalaguyo or paramour. Hindi kailangan na may cohabitation. But kung may cohabitation, lalong bibigat ang kaso niya. But hindi kailangan na may cohabitation silang dalawa. Mere sexual intimacy, sexual intercourse is already a crime of adultery. Hindi kailangan na si babaeng may asawa, kailangan talaga sumama sa lalaki. Pag sumama, lalo mabigat ang kaso, lalo mapapatunayan na may adultery. But ang kailangan lang sa adultery, yung babaeng may asawa, nakipagtalik siya sa lalaki na hindi naman niya asawa. At yung lalaki na yan, alam na may asawa siya, pinatulan pa rin siya, pasok na ang kaso na adultery. So, hindi kailangan na nagsasama sila. Okay, so Kuya Mark, bali kung sa adulterous wife, hindi kailangan. Paano naman kapag sa lalaki? Unfaithful husband. Pag unfaithful husband, kailangan na tatlong circumstances yan. Una, dinala niya ang kabit niya sa bahay nilang mag-asawa. So, yung first wife niya at saka kabit niya, binahay niya isang bahay lang. Yan. Which mahirap yan kasi yung babae kayo, silosa. Di ba? Pangalawa, yung nagsasama sila bilang mag-asawa, binahay talaga niya ang kabit niya. Pangatlo, ito yung tinatawag na sexual intercourse in a scandalous manner. Ano bang definition ng sexual intercourse in a scandalous manner? Ito yung si babae at lalaki, si lalaki may asawa, nakipag-relasyon siya sa babaeng may asawa, tapos hindi lang nakipag-relasyon. Alam ng lahat ng kapitbahay nila na si lalaki may asawa, tapos pumatol pa rin siya sa babae, ibang babae, then dahil doon, nag-create ng marites ng mga kapitbahay. It will create public issues, gano'n. So yan, scandalous manner na yan. Sexual intercourse is scandalous manner. Pasok ang kaso na concubinage. But of course, kahit yung mga politiko, hindi naman nila ibulgar yan. Kung may iba silang babae, secret lang yan. So hindi pasok talaga mahirap talaga ipapatunayan ang concubinage i-compared mo sa adultery. Pero kailangan yun ng cohabitation para kailangan na may cohabitation, nagsasama sila bilang mag-asawa para padibanda siya ng concubinage. Kung ibig sabihin, kung punta-punta lang doon, tikim-tikim lang, bisita lang, gano'n, hindi matatawag ng concubinage yan. Kasi hindi sexual intimacy ang object of the crime or focus ng crime ng adultery. Focus yan sa crime ng concubinage, sexual intimacy. But in concubinage, ang focus doon is yung pagsasama nila bilang mag-asawa na sa lalaki na may asawa pala. So, binahay niya ang kanyang concubine. Yun yan.